Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2371 hanggang Kabanata 2380. Kabanata 2371. Sa loob ng kuweba, hindi pa rin nagpakita ng senyales ng paggising si Xiaoli, bagay na nakatulong din kay Yehan upang hindi na siya mag-alala. At dahil sa pagpigil ng kapangyarihan ni Yehan, hindi na makapinsala pa kay Xiaoli ang demonic energy sa paligid. Samantala, sa labas ng Shiwandashan, nakatayo si Lei Jiang sa kawalan. Ang kanyang malamig at mabangis na mga mata ay parang mga mata ng makamandag na ahas. Isang araw at isang gabi na ang lumipas, ngunit hindi pa rin lumalabas sina Yehan at Xiaoli mula sa Shiwandashan. Dahil dito, lalong dumilim ang mukha ni Lei Jiang. Narinig ni General Lei ang malakas na pagyanig mula sa Shiwandashan kanina. Hindi niya alam ang eksaktong nangyari, ngunit daman niya na may kinalaman iyon kay Yehan. Ang binatang iyon ay tila isang palaisipan na hindi niya mabasa. Lintik na bata. Posible kayang mismong ang 100,000 bundok na ito ang pumatay sa iyo. Mariing tumitig si Lei Jiang sa kailaliman ng bundok. Ang nakapangangilabot na panganib sa loob nito ay hindi lamang tanyag sa ligaw na lupain, kundi kilala rin sa lahat ng lahi ng mga halimaw. Wala pang sino mang makapangyarihan ang naglakas loob na tumapak dito. Lahi ng tao, Tianshu Domain. Nahati sa 4 na grupo ang hukbo ng Kang Clan, at ngayon ay nilulusob nila ang 4 na pangunahing domain ng lahi ng tao. Ang nakakatakot na apoy ng digmaan ay kumakalat sa lahat ng sulok, sa Tianquan, Chanshuan, Chanji, at maging sa Tianshu Domain. Ngunit kakaiba ang Tianshu Domain kumpara sa iba. Dito, 4 lamang ang pangunahing makapangyarihang puwersa, ang Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, at Formation Clan. At ngayon, nagkaisa na ang 4 na ito. Kung nanaisin ng Kang Clan na sakupin ang Tianshu Domain, kailangan lamang nilang wasakin ang alyansa ng 4 na angkan, at tiyak na mapapasailalim na sa kanila ang buong rehiyon. Ang masaganang lupain ng Tianshu ay itinakdang yumuko sa Kang Clan. Sa simula pa lang, ang buong lahi ng tao ay pagmamay-ari na ng Kang Clan. Ang tinig ng kanilang mga pinuno ay umalangaw-ngaw kasabay ng pagdating ng nakakatakot na hukbo ng Kang Clan. Nangunguna sa kanila ang 3 batang Panginoon na naglalabas ng napakalakas na presensya. Ang mga titig nila ay puno ng kayabangan, na para bang nais sakupin ng kanilang mga mata ang buong Tianshu Domain. Sila ang ilan sa 10 henyes ng emperador ng Kang Clan. Sa likuran nila, sagana sa bilang ang mga mandirigma. Mahigit 50,000 na makapangyarihang nilalang, 12 Holy Emperors, higit 30 Holy Kings, at hindi na mabilang ang mga semi-holy, immortal, at supreme. Lahat sila'y nasa antas na mas mataas pa kaysa sa Supreme Realm. Ang ganitong lakas ay bumalot sa Tianshu Domain tulad ng nagbabantang makapal na ulap. Malinaw ang pahiwatig, muli na namang darating ang Kang Clan. Banal na bundok ng Qin Clan. Sa pangunahing bulwagan, nagtipon-tipon ang lahat ng makapangyarihang pinuno ng 4 na angkan. Ang Soul Clan, bilang pinakamalakas, ay nagdala ng malaking hukbo upang makiisa sa alyansa. Naroon din sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang na parehong nakalabas na mula sa kanilang pagsasanay. Si Li Zhengdao ngayon ay nasa rurok na ng 5 Tribulation Supreme. Noong iligtas pa lamang niya si Yehan sa Jiuyu City, nasa 2 Tribulation Supreme pa lang siya. Ang bilis ng kanyang pag-angat ay nagpapakita ng hindi matatawarang talento. Hindi rin nagpapahuli si Zhang Wushuang, nakapasok na siya sa 4 Tribulation Supreme, at tila lalo pang nagigising ang lakas ng kanyang dugo. Miss Zug, dumating na ang Kang Clan. Kailangan na ba nating salubungin sila ngayon? Tanong ng ilan, sabay-sabay na nakatingin kay Zug Banroo. Ang kanyang mga plano at estratehiya ay nagbigay ng matinding paggalang at takot sa lahat. Hindi sa lakas, kundi sa kanyang nakakatakot na talino at malamig na puso. Sumagot si Zug Prajna, maghintay muna tayo. Sa palagay ko, patungo na sila rito. Kapag dumating ang tamang oras, sila mismo ang kikilos. Susubukan nila tayo, at doon kayo papasok. Brother Lee, Brother Wushuang, kayo ang haharap sa 3 henyes ng Kang Clan. Ngunit tandaan ninyo, huwag kayong magpadala sa emosyon. Hindi ka na kailangang mag-alala, sagot ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang na kapwa nagliliyab ang mga mata sa kasabikan.
Matapos ang kanilang pagsasanay, tamang-tama na magkaroon sila ng kalaban upang subukan ang kanilang lakas. Isama na rin ninyo ako. Isang malamig ngunit magandang tinig ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Pumasok ang Daughter of Reincarnation, bitbit ang kanyang bukan. Bagamat wala siya sa ranggo ng Heavenly Kings o Heavenly Venerables, ang kanyang kakayahan ay kinatatakutan ng lahat. Kahit si Li Zhengdao ay hindi siya binabaliwala. Kabanata 2372. Nang makita nilang pumasok mula sa bulwagan ang Daughter of Reincarnation, bahagyang nagulat ang lahat maliban kay Li Zhengdao. Hindi nagsalita si Zhug Prajna. Kahit nakita na niya noon ang Daughter of Reincarnation at lihim na may kaalaman tungkol dito, hindi pa rin niya ito lubos na nauunawaan. Isang madugong sabuatan, kung hindi papayagang makapasok ang mga nilalang na ito sa muling pagkakatawang tao, tunay na masisira ang balanse ng langit at tao. Kapag natapos ang laban sa Jiuyo City, hayaan ninyo ako ang mag-ayos ng mga natira. Umupo ang Daughter of Reincarnation sa tabi ni Li Zhengdao at nagsalita. Alam na alam niya ang plano ni Zhug Prajna. Sa pagkakataong ito, ang Jiuyo City ay tiyak na mawawasak, at maaaring lipulin ang napakaraming tao. Maging ang mga cultivador sa Jiuyo City o ang sumalakay na Kang Clan, napakaraming kaluluwa ang mawawala sa estratehiyang inihanda ni Zhug Prajna. At ang likas na kapangyarihan ng Daughter of Reincarnation ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Tumango si Zhug Banroo at sinabi, sa bilis ng Kang Clan, maaabot nila ang Qin Clan sa loob ng 3 oras. Pagkalipas ng 1 oras, sina Kuya Li, Kuya Wushuang, at Ate Samsara, kayong 3 ang haharap sa kanila. Huwag hayaan na ang kanilang pantirya ay dumiretso sa Qin Clan. Ang tanging paraan ay ilayo sila at dalhin sa Jiuyo City para doon ganapin ang huling labanan. Mabilis lumipas ang 1 oras. Nagtipon ang Alliance of 4 Clans ng mahigit 60,000 masters, at lahat sila'y umalis sa sagradong bundok ng Qin Clan. Sapagkat kung direktang makapunta ang Kang Clan doon, kahit isang laban na may balak umatras ay tiyak na sisire sa Qin Clan. Kaya't hindi maaaring sa mismong Qin Clan ang labanan, kundi dapat mailayo patungo sa Jiuyo City, upang mahatak ang Kang Clan sa lupain ng kawalan ng pag-asa, hakbang-hakbang. Bagaman mas marami ang puwersa ng Alliance of 4 Clans kumpara sa Kang Clan, sa usapin ng pinakamalalakas na nilalang, nananatili pa ring may agwat sa pagitan nila. Pumasok sa Tianshu Domain ng walang hadlang. Kung wala ang taong iyon, ganito na baka baba ang Alliance of 4 Clans. Sa Tianquan Domain, kung saan winasak ng Kang Clan ang isang puwersa, si Kang Tian ay nakangiting malupit sa gitna ng lawa ng dugo at bangkay, na para bang hinahangaan ang eksena ng karumaldumal na patayan na siya mismo ang lumikha. Sinabi ni Kang Tianzang, ipaalam sa 3 mula kay Kang Jinyo. Kahit nawawala si Yehan mula sa alyansang iyon, hindi nila basta-basta isusuko ang Tianshu. Ang matatandang henerasyon ay naisantibi na, ngayon ay panahon ng mga bagong talento. Ngunit kapag may mali, tiyak na may halimaw na itinatago. Maaaring may nakaligtaan ako. Sa madaling sabi, nais kong makakita ng perpektong resulta mula sa kanila sa labanan sa Tianshu Region. Tumango si Kang Jinglo at nagsabi, huwag kayong mag-alala, aking Panginoon. Sa presensya ng 3 ni Kang Jinyo, hindi dapat magkaroon ng aberya. Sa kanilang unang pagpapakita, tiyak na tatatak sila sa alaala ng lahat, hindi lang lilipas gaya ng usok. Umaasa ako, ngunit pakiramdam ko ay may isang mahalagang bagay akong nakaligtaan, pumikit ng mariin si Kang Tianzang, subalit hindi niya agad moari kung ano iyon. Ang hindi mapakilang damdamin ay lalo lamang nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Sa Tianshu Region, papalapit na ang hukbo ng Kang Clan patungo sa banal na bundok ng Qin Clan. Ngunit sa harap ng may itim na ulap sa langit, may isang grupo ng mga anino na hamarang sa kanila. Sila ang Alliance of 4 Clans na pinamumunuan ni Li Zhengdao. Sa pinakaharap ng puwersa ng alyansa, sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at ang Daughter of Samsara ang nakatayo sa kawalan, mahigpit na nakatingin sa paparating na mga mandirigman ng Kang Clan. Nang makita ito, huminto ang may itim na ulap, at 3 kabataang lalaking may nakakatakot na aura ang lumabas, matalim ang tingin sa kanila. Akala ko'y mga duwag ang Alliance of 4 Clans, nagtatago sa banal na bundok ng Qin Clan at hindi naglalakas loob lumaban. Ngunit dumating kayo ng tama sa oras. Mas nakakabagot kung basta na lamang namin kayo wawasakin. Ang kabataang nasa gitna ay ngumisi ng may halong pang-uuyam, habang umaagos ang nakakakilabot na dugong aura mula sa kanyang katawan. Hoy, kayong 3 walang kwenta, akala nyo ba'y matatakot kami? Ngumisi si Zhang Wushuang, hawak ang kanyang sable habang naglakad paaban. Ako si Zhang Wushao, hindi pumapatay ng hindi nagpapakilala.
Kayong tatlong walang saysay, magpakilala kayo. Ang lakas ng loob mong magmayabang kahit kamatayan ang kapalit. Ako si Kang Jinyo, at ngayong araw, pupugutan kita. Biglang umabant ang kabataang nasa gitna, si Kang Jinyo, isa sa 10 emperors ng Kang Clan. Ang hari ng langit, si Li Zhengdao. Ako si Kang Zuanyay, at lalaban ako sa iyo. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas bilang numero 1 hari sa talaan ng Heavenly Kings. Ang kabataang nasa kaliwa ay agad na tumutok ng tingin kay Li Zhengdao. Hehe, mukhang ako? Si Kang Yahuwa ay mapipilitang pumili sa babaeng ito. Magaan ang ngiti ni Kang Yahuwa, at agad niyang sinabi ng mariin, saang makapangyarihang angkan ka ng galing, dalaga. Samsara Pavilion. Malamig na sagot ng Daughter of Samsara, hawak-hawak ang kanyang bukan. Li Zhengdao, Zhan Wushuang, at ang Daughter of Reincarnation. Mukhang malalaking pangalan nga kayo. Ngumisi si Kang Jinyo, sabay bagzo ng kanyang nakakatakot na lakas. Kung ganoon, magsimula na tayo. Matagal nang dapat nawala ang Alliance of Four Clans sa Tianshu Region. Laban. Sa isang iglap, sabay na umabant sina Li Zhengdao, Zhan Wushuang, at ang Daughter of Samsara. Kasabay nito, sumabog ang kanilang nakakamanghang fighting spirit. Sa sandaling iyon, maging ang puwersa ng Four Clans Alliance at ang nakakatakot na hukbo ng Kang Clan ay nagbitaw ng mabagsik na titig, tila mga gutom na tigre at mababanges na hayop. Ang kanilang nakapangangilabot na intensyon ng pagpatay at pakikipaglaban ay kumalat sa buong kalangitan. Buzz! Buzz! Sa simula ng labanan, yumalulong ang nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling nagtagpo ang 6 na kabataang masters, nagbanggaan din ang Alliance at ang Kang Clan sa isang nakamamatay na labanan. Ang lakas ng mahigit 100,000 mandirigma ay nagsalpukan. Sa isang iglap, tila guguho ang buong mundo. Ang mga Holy Emperor ay lumaban sa kapwa Holy Emperor, ang mga Holy King laban sa kapwa Holy King. Ang nakakasikal na aura ng pagkawasak ay nagpayanig sa kawalan ng libu-libong milya, at umalog ang buong lupa. Swoosh! Kabanata 2373. Mabagsik na umarangkada ang nakakatakot na sable at malakas na humiwa kay Kang Jinyo. Sa harap ng kapangyarihan ng espada ni Zhan Wushuang, mahigpit na hawak ni Kang Jinyo ang sinaunang espada at kumilos ng may walang hanggang sword intent. Nagliyab sa buong kalangitan ang mga anino ng espada, at nagsalpukan ang mabagsik na puwersa ng dalawa. Sa susunod na iglap, biglang umatras ang katawan ni Zhan Wushuang sa himpapawid. Si Li Zhengdao, ang hari ng unang araw, ay wala palang ipinagmamalaki. Sa kabilang bahagi ng kawalan, sa ilalim ng pag-atake ni Kang Zuanyay, bagamat mukhang nakakayanan ni Li Zhengdao ang laban, unti-unti rin siyang napapaatres. Sa kanilang tatlo, tanging ang Daughter of Samsara lamang ang nakakapagsabayan kay Kang Yahuwa. Ang kapangyarihan mula sa gukon nito, ang mga alon ng tunog, ay tila kayang pumatay maging ng kaluluwa ng tao. Umatras. Biglang umatras si Li Zhengdao, matalim ang mga mata. Nang bumagsak ang kanyang tinig, ang hukbo ng Alliance of Four Clans ay mabilis na umurong sa isang organisadong paraan, tumatakas ng buong bilis palayo. Umatras agad sa simula pa lang ng laban. Ang Alliance of Four Clans, ang pinakamatalinong henyo ng Tianshu Region, ganyan lang kababaw. Nakita ni Kang Jinyo na biglaang umurong sina Li Zhengdao, at ang buong hukbo ng 4 na lahi ay umatras ng maayos nang hindi tuluyang sumabak sa malawakang banggaan laban sa Kang Clan. Dahil dito, nanlamig ang mga mata ni Kang Jinyo at ng dalawa pa. Dumating sila sa Tianshu upang lipulin ang puwersa ng 4 na lahi, hindi nila matatanggap na tatakas na lang basta ang kalaban. Patayin! Huwag mag-iwan ng sinuman. Ngunit kahit hindi magsalita si Kang Jinyo, ang nakakatakot na presensya ng 12 Holy Emperor ng Kang Clan ay yamakap na sa buong mundo. Ang mga cultivador na wala sa antas ng Holy Emperor ay hindi kayang tiisin ang ganoong nakapangangilabot na bigat. Sa ilalim ng presyon, ang mga katawan ng ilan sa mga pinakamahuhusay ay biglang sumabog na parang pinisa ng napakalakas na puwersa. Sa harap ng nakakatakot na tanawin, nagmukhang nag-uunahan sa pagtakas ang mga puwersa ng 4 na lahi. Mga aninong itim ang nagtakbuhan palayo sa kawalan. Go! Sa oras na iyon, dumating ang Patriarch ng Qinsheng kasama ang iba pang mga Holy Emperor. Ang kanilang mabagsik na presensya ay agad na nakipagbanggaan sa mga Holy Emperor ng Kang Clan, nagbibigay ng pagkakataon sa Alliance of Four Clans upang makalayo. Hindi natatakot ang Patriarch Qinsheng at ang kanyang mga kasamahan na harapin ang mga malalakas na Holy Emperor ng Kang Clan. Subalit, sa bilang ng pinakamahuhusay na nilalang, hindi maihahambing ang alliance sa Kang Clan.
Ang dumating sa Tianshu region mula sa Kang Clan ay 12 Holy Emperor, samantalang kahit pinakilos na ng Alliance halos lahat ng Holy Emperor ng Soul Race, 10 lamang ang kabuuan nila. Maging sa bilang ng mga Holy King at iba pang malalakas na mandirigma, hindi rin nakapantay ang Alliance sa Kang Clan. Sa labanan ng pinakamakapangyarihan, malinaw na nasa ganap na kalamangan ang Kang Clan. Ang mga anino sa buong kalangitan ay nagsitakas palayo. Ang malalakas at magulong hininga ay nagsalpukan sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na lumalakas. Sa likuran ng Alliance, gaya ng hukbo ng mga lobo at tigre ang Kang Clan. Ang walang hanggang layunin nilang pumatay at lumaban ay bomb-alot sa kanila, hinahabol ang mga tumatakas na puwersa ng 4 na lahi. Ngunit may 10 Holy Emperor kabilang ang Patriarch ng Qin Sheng na nasa hulihan, at kahit nahihirapan, bahagya nilang napigilan ang paghabol ng hukbo ng Kang Clan. Kapag narating na nila ang lungsod, oras na para magdusa ng mabigat na pinsala ang Kang Clan, at doon magsisimula ang tunay na huling laban. Habang nag-uusap ang dalawang makapangyarihang puwersa, isang tumatakas at isang humahabol, lahat ng dinaanan nila ay nilukob ng nakakatakot na enerhiya, at agad na nakatawag ng pansin ng lahat ng cultivador sa Tianshu region. Ngayon ay alam ng lahat, ang matalim na espada ng Kang Clan ay nakatutok hindi lang sa isang lugar, kundi sa 4 na dakilang kalangitan ng lahi ng tao. Kapag hindi nakayanin ng 4 na rehiyon na ito ang bigat ng Kang Clan, ang buong lahi ng tao ay magiging alipin nila. Dumarating ang Kang Clan, kaya ba silang pigilan ng Alliance of 4 Clans? Mahirap. Sa lakas ng Kang Clan, kahit pagsamasamahin ang lahat ng puwersa ng tao, mahirap pa ring humarap sa kanila. Ang 3 rehiyon, Tianquan, Chanshuan, at Chanji, ay nilamon na ng apoy ng digmaan. At ngayon, tayo sa Tianshu region ay hindi rin makakatakas. Sayang lamang na ang mga puwersa ng Yi Clan, Wanchong Tia Ingong, at Lingho Clan ay umatras na mula sa Tianshu. Kung nariyan pa sila, baka may laban pa ang alyansa laban sa Kang Clan. Ngayon, ang Alliance of 4 Clans na lang ang natitira sa Tianshu region. At ang posibilidad na mapigilan nila ang Kang Clan ay napakanipis. Ngayon, nakatuon ang lahat ng mata sa Tianshu region, sa sagupaan ng Alliance at ng Kang Clan. Alam ng lahat na hindi basta isusuko ng Alliance ang Tianshu region. Ngunit malinaw din sa lahat ng tao kung gaano kapangyarihan ang hawak ngayon ng Kang Clan. Sa pagkakataong ito, isang ganap na digmaan laban sa buong lahi ng tao ang inilunsad ng Kang Clan, hindi lamang nakatuon sa isang lugar. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, aling rehiyon ba ang may kakayahang hamarang sa kanilang dambuhalang puwersa? Ang nakakatakot na banggaan ay kumalat sa himpapawid. Habang humahabol ang hukbo ng Kang Clan, paminsan-minsan ay nagbabanggaan sila ng alliance sa kanilang pag-atres. Bagamat nagdulot ito ng pinsala, nasa kontrol pa rin ng alliance ang sitwasyon. Ngunit matapos ang 3 sunod-sunod na sagupaan, biglang tumigil ang paghabol ng Kang Clan. Sa harap ng estratehiyang atake-takas ng alliance, naiinis ang Kang Clan. Ang kanilang pinipigilang galit ay hindi maibulalas, sapagkat hindi sila hinaharap ng 4 na lahi ng diretsahan. Mga duwag, ito ba ang tinatawag na Alliance of 4 Clans? Sa itaas ng langit, nagyayelong malamig ang mga mukha ni Kang Jinyo, Kang Xuanye, at Kang Yahoa. Una nilang laban ito, dapat sana'y isang labang yayanig sa mundo. Subalit ngayon, nakaramdam lamang sila ng pagkadismaya at pagkabigo, na parang nais nilang wasakin ang lahat sa kanilang harapan. Kabanata 2374. Emperor Jin, huwag kang maging padalos-dalos at huwag maliitin ang kalaban. Kahit na mukhang nagpapaliban lamang ng oras ang alyansa ng 4 na lahi, walang nakakaalam kung may mas malalim pa silang pukana. Nasa tabi ni Kang Jinyo at ng dalawa pa, nagsalita ng mabigat ang isang makapangyarihang banal na emperador ng Kang Clan. Pagkarinig nito, seryosong sagot ni Kang Jinyo. Bantayan natin ang alyansa ng 4 na lahi para makita kung ano ang kanilang binabalak. Ipabatid din sa Panginoon ang nangyari dito. Dahil minamaliit nila ang kalaban, umatras sila. Huminto ang Kang Clan, parang nakaramdam sila ng kakaiba. Sa isang maliit na lungsod, mga 1,000 milya ang layo mula sa Kang Clan, pansamantalang nakahimpil ang puwersa ng alyansa ng 4 na lahi. Ang ibig sabihin ni Ginang, Zog ay iisa lang, hintay. Kung hindi gagalaw ang kalaban, hindi rin tayo gagalaw. Tingnan natin kung may tiyaga ba silang mag-aksaya ng oras tulad natin, sabi ni Li Zhengdao. Inasahan na ni Zhou Banro ang ganitong sitwasyon, hindi naman hanggal ang Kang Clan, kaya't mararamdaman nila ang pagkakaiba. Noon pa'y nakapagpasya na siya, kung umatake man ang Kang Clan, hindi sila pwedeng maghintay magpakailanman.
Ngunit habang unti-unting nauubos ang pasensya ng kabilang panig, mas lalaki ang tsansa nilang madala ito patungo sa sariling kapahamakan. Maikli ang laban, maayos ang pag-atres. Ano bang pukana ng mga ito? Sa Tianquan Domain, alam na ni Kang Chanzen ang sitwasyong kinahaharap ng Kang Clan sa Tianshu Region. Nakakunot ang noo niya, ramdam ang posibilidad ng panlilinlang, ngunit hindi niya moari ang dahilan. Sabi ni Kang Jinglo, Panginoon, malinaw na nagpapaliban ng oras ang alyansa ng apat na lahi. Iniiwasan nilang makipagsagupaan, sinasabayan tayo sa pagkaantala. Marahil matapos ang biglaang pagsalakay ng ating Kang Clan, may inaantay sila. Mariing pinaikit ang mga mata ni Kang Chanzen at tumugon. Ipabatid kay Kang Jinyo na pansamantalang makipagkasundong tigil putukan. Kung hindi sila kikilos, hindi rin tayo kikilos. Gusto kong makita kung maglalakas loob ang alyansa ng apat na lahi na sila ang unang umatake habang naghihintay tayo. Sa ganitong kakaibang paraan pansamantalang natigil ang nakakatakot na digmaan sa Tianshu Territory. Ngayon, sa Tianshu, nagbabantayan ang alyansa ng apat na lahi at ang Kang Clan. Kung kayang maghintay ng alyansa, kaya rin ba ng Kang Clan? Unang pagkakataon pa lamang nilang lumabas sa laban sa Tianshu Region. Bagamat maingat sina Kang Jinyo, malaki ang kanilang ambisyon. Bilang mga henyo ng Kang Clan na matagal na nilang itinago, ang pangalan nila ay nakagulat sa buong daigdig at naging tanyag. Dahil dito, kahit maghintay ang Kang Clan, hindi nila ito kayang gawin ng matagal. Kailangang mag-iwan ng bantog na record sina Kang Jinyo sa kanilang unang labanan, at sapat ng sirain ang alyansa ng apat na lahi para sumikat sila. Kaya kahit nakapaghintay ang alyansa, tiyak na kikilos din ang Kang Clan na dumating sa Tianshu Region. Hindi nila hahayaang magtagal ang pagkaubos ng oras. Samantala, kung panandalian mang matahimik ang Tianshu, sa tatlong rehiyon ng Tianquan, Chanshuan, at Chanji ay laganap pa rin ang nakakatakot na mga digmaan. Kahit ang nagbalik na Yi Clan, Wansong Tia Ingong, at Lingho Clan ay nakikipaglaban din sa mga henyo at makapangyarihang mandirigma ng Kang Clan. Maghintay. Bilang mga mangingisda, mahaba ang ating pasensya. Tingnan natin kung ang mga isdang nahuli ay may parehong pasensya. Kapag kumagit sila sa pain, ipapakita natin sa kanila ang tunay na kahulugan ng pagkakamali at walang hanggang puot. Nasa iisang lugar sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at ang anak ng reinkarnasyon, nakatanaw sa direksyong kinaroroonan ng Kang Clan. Tulad ng mga mangingisda, makikinabang lamang sila kung mahuhuli nila ang malaking isdang iyon, ang Kang Clan, at madadala sa Jiuyu City. Kang Chanzen, kahit gaano kakatalino at kahusay, hinding-hindi mo iisiping naghanda na ako ng libingan para sayo. Noon, nilero ka niya. Ngayon, ako si Zog Prajna, sasamahan kitang hanggang dulo. Tingnan natin kung sa huli ikaw o ako ang magtatagumpay sa digmaan sa Tianshu Region. Sa banal na bundok ng Qin Clan, malamig ang mukha ni Zog Prajna. Noong una silang magkaharap ni Kang Chanzen, natalo siya sa labanan ng salita. Bilang babae, hindi niya iyon malilimutan, lalo na siya na matalas ang isipan at mabangis ang alaala. Ngayon, sa paglusob ng Kang Clan sa Tianshu Territory, gagamitin ni Zog Prajna ang kanyang karunungan upang ipakita na kahit bilang isang tila walang kapangyarihang babae, kaya pa rin niyang pabagsakin si Kang Chanzen, ang tanyag na henyo ng kasamaan. Samantala, sa Hilaga, sa gitna ng 100,000 bundok, matapos gumaling ang lakas ng buhay, unti-unting nakabawi si Yehan mula sa pinsalang dulot ng pagdaan niya sa tribulation. Bumalik ang kanyang kapangyarihan sa tugatog, at bilang 4 na Tribulation Supreme, lalo pa itong naging nakakatakot. Sa loob ng kuweba, nagmulat ng mata si Yehan mula sa kanyang pagninilay. Nakita niyang gising na si Shaoli, paikot-ikot sa loob na parang nag-iinspeksyon sa lugar kung saan naipon ang enerhiyang demonyo na pinipigilan ng kanyang kapangyarihan. Marahil ay naramdaman niyang nagising si Yehan, kaya agad siyang lumingon at masayang nagsabi. Masamang tao, gising ka rin sa wakas. Pero bakit bigla ka na namang nakalampas sa isa pang antas? Harap sa masiglang ngunit naguguluhang si Shaoli, tumayo si Yehan, nag-inat, at tumugon. Bata, hindi mo ba alam ang kasabihang, kapag nakaligtas ka sa kapahamakan, may biyayang darating? Isa kang halimaw na hindi tao. Kaya mong saktan kahit mga nasa antas ng heavenly demon. Sigurado akong may itinatago ka sa akin, sunggal ni Shaoli, nakatitig ng matalim kay Yehan na para bang gusto siyang lumunin. Tsamba lang iyon. Sabi ko nga, muntik na akong mamatay kakaprotekta sa'yo, pero imbes na magpasalamat, iniimbestigahan mo pa ako. Putol ni Yehan, sabay irap sa walang pusong dalaga. Huwag mong ibahin ang usapan.
Kung gusto mong magpasalamat ako, ipaliwanag mo muna kung bakit ligtas ka nang pumasok tayo sa 100,000 bundok. Hindi bumitiw si Shaoli, lalo lamang lumalim ang kanyang duda. Sa isip ni Yehan, napabuntong hininga siya. Ngunit sa pagpasok nila sa 100,000 bundok, hindi naman talaga niya nais na ilihim ito kay Shaoli. Dahil upang makatawid sila, kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihang demonyo sa harap mismo ng dalaga. Kabanata 2375. Hahaha. Sa susunod na sandali, dumaloy mula sa palad ni Yehan ang malalakas na alon ng mahiwagang kapangyarihan. Ang dalisay na lakas ng demonyo ay naglalaman ng nakakatakot na masamang aura, at higit pa roon, ang sobrang tapang na puwersa ng pagkawasak ay kumalat palabas. Pagkakita nito, nanlaki agad ang mga mata ni Shaoli at hindi makapaniwalang tumingin kay Yehan. Masamang tao, ito ba? Ito ang kapangyarihan ng demonyo. Nagkibit balikat si Yehan at ngumiti. Hindi mababaw ang kaalaman ng batang ito. Ngayon, naiintindihan mo na. Pwede rin bang mag-ensayo ng kapangyarihan ng demonyo ang lahi ng mga halimaw? Puno ng pagdududa ang mukha ni Shaoli, nakatingin siya kay Yehan na para bang hindi makapaniwala. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi pwedeng mag-aral ng kapangyarihan ng demonyo ang mga halimaw? Sadyang hindi na pinahaba ni Yehan ang pagtatanong ng dalaga. Sige na, huwag ka ng usisero. Napakarami pang bagay sa mundong ito na hindi mo alam. Pero na, nakapasok na tayo sa 100,000 bundok. Kapag nakatawid tayo rito, makakarating na tayo sa dakilang lupang tigang. Pagkasabi noon, diretso siyang lumabas ng kuweba. Agad namang sumunod si Shaoli na may halong pagtataka sa mukha. Hindi na niya pinilit ang sinabi ni Yehan, ngunit mas lalo siyang naging mausisa. Ang kapangyarihan ng demonyo na taglay nito ay lalong nagpasidhi ng kanyang pagnanais na alamin ang lahat ng sikreto ni Yehan. Masamang tao, hintayin mo ako. Sa ilalim ng nakakatakot na may itim na ulap, sa ibabaw ng lupang kasing itim ng uling, pinangungunahan ni Yehan si Shaoli. Ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, may nakapalibot na nakakatakot na enerhiya ng demonyo sa buong katawan ni Yehan. Dahil dito, hindi makalapit ang mga alon ng masamang enerhiya na humuhuni sa paligid ng langit at lupa sa kanilang dalawa. Masamang tao, bakit hindi ko pa nakikita na gumamit ka ng kapangyarihan ng demonyo noon? Tanong ni Shaoli. Wala pa kasi akong nakakasalubong na karapat-dapat na kalaban, sagot ni Yehan. Iyong anino mo, lihim bang pamamaraan iyon ng mga halimaw? Iyan ang paraan ko para iligtas ang sarili ko. Walang komento. Humph. Ang kuripot mo naman, hindi nakakuha ng matinong sagot si Shaoli kaya medyo nainas siya. Pero habang mas tumitigil sa pagsagot si Yehan, lalo lamang siyang nasa sabik na tuklasin ang mga sikreto nito. Mabilis ang naging paglalakbay nila. Habang papalalim sa loob ng 100,000 bundok, malinaw na nararamdaman ni Yehan na ang enerhiya ng demonyo sa paligid ay mas mahina na kaysa noong una silang pumasok. Karaniwan, habang papalapit ka sa pinakaloob, mas nagiging nakakatakot at makapal ang enerhiya ng demonyo. Ngunit ngayon, kabaligtaran ang nangyayari. Nag-iba ang ekspresyon ni Yehan. Kahit walang buhay na nilalang dito, at bagamat humina ang enerhiya, naramdaman niya ang paparating na panganib. Ang 100,000 bundok ay isa sa mga sinaunang larangan ng digmaan ng lahi ng demonyo at ng lahi ng halimaw. Nababalot ito ng nakamamatay na demonyong enerhiya. Dito, walang anumang buhay, ni halaman, ni hayop. Ang mga karaniwang nilalang ay hindi kayang mabuhay rito, maliban na lang kung sila mismo ay may dugong demonyo o halamang may katangiang demonyo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi basta pumapasok ang lahi ng halimaw sa lugar na ito. Kapag masyadong matagal silang nanatili rito, siguradong kakainin sila ng demonyong enerhiya. Kahit malakas ang kanilang katawan, hindi nila kayang labanan ang likas na kasamaan ng enerhiya. At kapag nalasan sila, mawawala ang kanilang katinoan at magiging halimaw na uhaw sa dugo. Habang mas lumalalim, lalo ring nakatitiyak si Yehan na kakaiba ang lugar na ito. Ang enerhiya ng demonyo ay halos naglalaho. Hindi pa niya alam ang dahilan, ngunit tiyak na hindi ito pangkaraniwan. Maaaring may isang kayamanang nakakapigil sa enerhiya ng demonyo, o baka may iba pang rason. Ngunit kasabay nito, lalo ring lumalakas ang pakiramdam niya ng panganib. Walang tao o nilalang na naglalakas loob pumasok sa kaibuturan ng 100,000 bundok kahit ang pinakamakapangyarihang halimaw. Hindi nagtagal dahil sa bilis ng kanilang paglalakbay, isang napakalaking pagbabago ang bumungad sa kanilang harapan. Ang lupang dati itim na walang hanggan ay unti-unting naging kulay dilaw putik. Kahit may kaunting bakas pa ng masamang enerhiya, halos wala na itong epekto.
Habang mas lumalapit sila, mas lumalawak ang dilaw putik na lupa, at halos tuluyan nang nawala ang enerhiya ng demonyo. Sa ibabaw ng dilaw putik na lupa, may mga halaman na tumutubo. Malayo ito sa nakakatakot na anyo ng 100,000 bundok na nasaksihan nila kanina. Tahimik at puno ng buhay ang lugar. Masamang tao, hindi ba't sabi ni Ate Chenlio na nakakatakot ang enerhiya ng demonyo sa 100,000 bundok? Pero bakit iba ang nakikita natin dito? Tanong ni Xiaoli habang nakatingin sa paligid. Sa ilalim ng kanilang mga paa, may mga bundok, ilog, at masaganang halaman, punong-puno ng luntiang tanawin, malayo sa mga alamat tungkol sa lugar na ito. Kung may magkwento na may ganitong kagandang tanawin sa gitna ng 100,000 bundok, walang sino man ang maniniwala. Kabanata 2376. Umiling si Yehan at sinabi, "Hindi ko alam, pero kapag may kakaibang nangyayari, tiyak na may dahilan. Mas mabuting mag-ingat tayo." Habang nagsasalita, binawi ni Yehan ang demonic power na bumabalot sa kanilang dalawa. Wala namang bakas ng demonic energy dito, at para kay Xiaoli, wala rin namang panganib na dala ng demonic energy. Totoo ngang may kakaiba, maliban na lang kung may mas nakakatakot pa kaysa sa demonic energy, o kaya'y may isang napakalakas na nilalang dito, biglang lumitaw ang boses ni Suzuko sa isipan ni Yehan. Nang marinig ito, nagkaroon ng ideya si Yehan at nagtanong. "Suzuko, may nararamdaman ka ba?" Sabi ni Suzuko. "Hindi pa ako sigurado. Dalhin mo ang batang babae na yan at maglakad ka sa direksyong ito. Huwag kang mag-alala, walang ibang tao dito maliban sa inyo. Kung may panganib man, hayaan mong si Baiho ang humarap. Pero kung may magandang bagay, huwag mong palampasin, bata." Pagkarinig nito, hindi na nagduda si Yehan at agad niyang pinangunahan si Xiaoli sa direksyong tinutukoy. Dito, ang langit at lupa ay kagaya ng karaniwan, magagandang bundok at malinaw na tubig. Ngunit ang paligid ay napakatahimik. Masamang tao, hindi ka ba masyadong nagiging maingat? Anong panganib ang meron dito? Bulong ni Xiaoli. Halos isang oras na silang naglalakbay ngunit wala silang nakikitang kakaiba. Gayunman, ang pakiramdam ng panganib sa puso ni Yehan ay lalong lumalakas. "Bilisan mo, nakararamdam na ako ng mahinang alon ng buhay, nasa unahan lang," sabi ni Suzuko. Nagtanong si Yehan sa kanyang isipan. "May nadarama ka bang panganib?" Napakalakas nga, pero isa pa lang itong bagong nabubuong nilalang. Hindi pa ito lubusang nagigising. Nakapagtataka, baka dahil sa pag-iral ng nilalang na ito kaya humina ang demonic energy dito. Sagot ni Suzuko na medyo naguguluhan din. Patuloy na naglakad si Yehan kasama si Xiaoli. Ngunit biglang lumindol mula sa lupa sa kanilang harapan, dahilan upang tumalon ang mga bato. Agad na hinailan ni Yehan si Xiaoli at tumalon sila papunta sa tuktok ng bundok. Doon, nisalayan nila ang isang nakagugulat na tanawin. Sa kanilang paningin, isang napakalaking bundok ang dahan-daang gumagalaw. Napakalaki nito na lampas na sa imahinasyon. Kahit sa alaala ni Yehan, ang banal na bundok ng Peacock Royal Family na nakabitin sa ibabaw ng kabisera ay hindi mas malaki kumpara rito. Ngunit ang bundok na ito ay hindi gumagalaw ng kusa. Sa ilalim nito, may isang kalansay na lampas 2 metro ang taas, pasan-pasan ng bundok at naglalakad ng mabigat. Sa bawat yapik nito, nanginginig ang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Yehan at Xiaoli, isang kalansay na para bang madudurog na lang kapag nahawakan, paano nito nagagawang magtaglay ng ganoong kalakas na puwersa. "Imposible!" Sigaw ni Xiaoli, nakabuka ang bibig sa pagkagulat. Maging si Yehan ay hindi makapaniwala. Ang nakakatakot na lakas na ito ay tiyak na maihahalin tulad sa isang banal na emperador. At ang may hawak ng kapangyarihang ito ay isang kalansay. Ngunit hindi ito pangkaraniwang kalansay. Ang buong katawan nito ay kalahating itim at kalahating pula, ang itim na bahagi ay puno ng demonic aura, habang ang pula ay naglalabas ng nakakatakot na evil spirit. Para bang pinagtagpi-tagpi lang ang mga buto, hindi ito isang kumpletong katawan. Bukod pa rito, sa ulo ng kalansay ay mayroong kakaibang bughaw na apoy. Mula roon nagmumula ang panganib na nararamdaman ni Yehan. Dahil sa sigaw ni Xiaoli, tila napansin sila ng kalansay. Tumigil ito sa paglakad at dahan-dahang iniangat ang ulo. Ang mga hamkag na mata nito ay dumiretso ang tingin sa kanila sa tuktok ng bundok. Sa sandaling iyon, ramdam ni Yehan at Xiaoli na para bang pinagmamasdan sila mismo ng Diyos ng kamatayan. Nanigas ang kanilang mga katawan. "Hindi maganda, napili na tayo ng halimaw na ito." Biglang nanlungo si Yehan. Walang nakakaalam kung ang kalansay na ito ay isang dugong uhaw na halimaw, ngunit ngayon ay nasa bingit sila ng kapahamakan.
Kasunod nito, nanginginig ang mga kamay ng kalansay at madali nitong inalis ang napakalaking bundok sa kanyang balikat. Boom! Bumagsak ang bundok mahigit 1,000 metro ang layo, gaya ng isang kometa na bumagsak sa lupa. Yumanig ang paligid, at ang napakalaking bundok ay bumaon sa lupa. Sa tuktok ng bundok, muntik nang mawala ng balanse sina Yehan at Shaoli, at nakatitig sila sa kalansay na may matinding takot sa kanilang mga mata. Ang kanilang paglitaw ay tila nagpasaya sa kalansay. Nang itapon nito ang bundok, tumingin ito sa kanila na para bang nakakita ng mas masarap na biktima. Kabanata 2377. Ang mga hamkag na mata ng kalansay ay tila nagpapadala ng nakakatakot ng ngiti kina Yehan at Shaoli. Takas na tayo. Bigla na lang hinailan ni Yehan ang natigil ang si Shaoli at mabilis na tumakbo palayo. Sa harap ng nakakatakot na lakas ng kalansay, wala talaga siyang tapang na lumaban. Umalangaw-ngaw ang nakabibinging ugong sa ilalim ng kanilang mga paa na parang kulog. Ginamit na ni Yehan ang pinakamabilis niyang bilis. Ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman niya ang malakas na hangin sa ibabaw ng ulo niya. Paglingon niya, naroon na agad ang kalansay sa harapan nila, napakadali lang nitong hinaronggan ang daraanan nila. Isa lang ang pagitan nila, mahigit 1 metro. Kung hindi siya biglang huminto, tiyak na bumangga siya rito. Ngayon, kaharap ang kalansay sa ganitong lapit at ramdam ang masamang aura na lumalabas dito, namutla sa takot si Shaoli. Si Yehan lang ang nagpilit manatiling kalmado. Ngunit sa harap ng ganitong halimaw, wala siyang magagawa kung gugustuhin itong umatake. Huwag kang kabahan, biglang sabi ni Suzaku. Bagamat mayroon na itong bahagyang talino, hindi pa gising ang kamalayan nito. Para palang itong sanggol na walang muwang. Hanggat hindi mo siya inaatake, hindi ka niya sasaktan. Napangiwi si Yehan. Sanggol. Itong halimaw na kaharap nila ay may kapangyarihang kayang pumatay ng libo-libong Yehan, pero tatawagin lang itong sanggol. Ngunit gaya ng sinabi ni Suzaku, kahit napakadilim at nakakatakot ng aura ng kalansay, hindi ito agresibo. Ang interes na ipinapakita ng mga hamkag nitong mata ay tila itinuturing sina Yehan at Shaoli na parang bagong laruan. Hanggat hindi sila gumalaw, wala itong gagawing masama. Dahan-dahan nitong iniunat ang malaking kamay papunta sa mukha ni Shaoli, ngunit bago pa man ito mahawakan, mabilis nitong binawi ang kamay. Para bang sinusubukan lamang, o baka natatakot din. Minsan tumitingin ito kay Yehan, minsan kay Shaoli, para bang nag-iisip. Nakakatawa pang ang tingnan. Nanginginig sa kaba, mahigpit na kumapit si Shaoli sa braso ni Yehan. Pagkaraan, muling iniunat ng kalansay ang kamay, ngayon naman kay Yehan. Parang mas interesado ito sa aura ni Yehan. Unti-unti nitong hinaplow si Yehan, mas nagiging lantad at masigla ang kilos nito, kasabay ng mas matindi at mabilis na pag-alab ng bughaw na apoy sa bungo nito. Nanatili lang si Yehan na parang estatwa, hinahayaan ang kalansay na galawin siya. Suzaku, wala ka bang maisip na paraan, matandang hanghang? Mura niya sa isip. Sabi ni Suzaku, huwag kang mag-alala, wala itong masamang balak sa iyo. Sa katunayan, interesado siya sa iyo. Pero hindi niya gusto ang batang babae. Napangiwi si Yehan, tumindig ang balahibo niya sa narinig. Hehe, huwag mong i-deny, bata. Tuwang-tuwa siya sa iyo. Kung tama ang hinala ko, hindi siya pangkaraniwang halimaw. Isa siyang kakaibang uri, may buto ng demon race at ng monster race sa kanyang katawan. Ikaw naman, may kapangyarihan ng parehong demon at monster. Natural lang na magka-interes siya sa iyo. Paliwanag ni Suzaku. Napasimangot si Yehan. Sabihin mo ng malinaw, ayokong pinaglalaroan ako ng isang kalansay. Sabi ni Suzaku, madali lang. Hindi siya kabilang sa alinmang lahi, isang banyagang nilalang siya. Ang lugar na ito ay dating larangan ng digmaan ng demon race at monster race. Maraming pinakamalalakas na nilalang ang dito inilibing. Baka dahil sa matagal na pagsasanib ng kalooban ng dalawang lahi, ipinanganak siya. Pero napakabihira niyan, 1 sa bilyon ang tsansa. Hindi ko akalaing may lalabas na ganito rito. Kung kaya mong pamuin siya, magiging iyo siya mula ngayon. Nagulat si Yehan. Ibig mong sabihin, ang bugaw na apoy ay bunga ng pagsasanib ng kalooban ng demon race at monster race, isang panibagong anyo ng buhay. Tama, sagot ni Suzaku. At dahil pareho kayo ng katangian, pwede rin niyang pag-aralan ang kapangyarihan ng demon at monster. Ngayon na hindi pa siya ganap nagising, ito ang pinakamagandang pagkakataon para paamuin siya. Kapag nagising na ang kanyang talino, kalimutan mo na ang pag-amo sa kanya. Pagkarinig nito, biglang nabawasan ang takot ni Yehan. Kung totoo ang sinasabi ni Suzaku, at maamo niya ang nilalang na ito, makakakuha siya ng isang napakalakas na kakampi.
Paano ko siya paamuhin? Tanong ni Yehan. Sagot ni Suzuko. Makipag-ugnayan ka sa kanya gamit ang iyong puso. Iparamdam mo na kinikilala mo siya. Dahil gusto kanya, madali lang niyang kikilalanin ang presensya mo. Huwag mong palampasin ito, bata, dahil napakalaki ng potensyal ng nilalang na ito. Huminga ng malalim si Yehan. Sa gulat ni Xiaoli, dahan-dahan ding iniunat ni Yehan ang kamay niya at hinaplos ang katawan ng kalansay. Kasabay nito, nagpadala siya ng pakiramdam ng pagiging magiliw sa kanyang isipan. Sandaling natigilan ang kalansay, ngunit tila lalo itong natuwa. Lalong nag-alab ang bughaw na apoy sa bungo nito. Napatulala si Xiaoli, halos hindi makapaniwala na nagagawa ni Yehan ang ganitong bagay. At sa puntong iyon, marahang nagsalita si Yehan. Sumama ka sa akin, ano sa palagay mo? Kabanata 2378. Naramdaman ni Yehan ang masiglang aura mula sa lalaking kalansay, kaya't sinimulan niyang makipag-ugnayan dito gamit ang kanyang kamalayan. Kung masusupol niya ang nilalang na ito, hinding-hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon. Ang nilalang na ito ay maihahambing mismo sa isang banal na emperador. Ngunit sa kabila ng kanyang pakikipag-usap, wala pa ring naging tugon ang lalaking kalansay maliban sa pagtitig lamang sa mukha ni Yehan. Para bang ito'y nagmumuni-muni. Gayunpaman, habang nakatitig si Yehan, lalo pang nagningas ang asul na apoy sa loob ng ulo ng kalansay. Ang mga hamkag nitong mata ay tila nag-iba, may bahid ng banal na liwanag. Dahil isa ka ng nilalang na may buhay, hindi ka dapat manatili rito. Mas malawak at mas masaya ang langit sa labas kaysa dito. Isang bago at magarang mundo ang naghihintay. Sumama ka sa akin at ilalabas kita, ayos ba iyon? Hindi sumuko si Yehan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-ugnayan gamit ang puso. Ang talino ng kabilang panig ay hindi pa ganap na nabubuo. Kailangang maramdaman nito ang sapat na kabaitan bago niya tuluyang tanggapin si Yehan. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Ama, ama. Biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan ang isang boses ng bata. Medyo mabagal at hirap magsalita, ngunit malinaw niyang narinig. Ang tinig na iyon ay nagmula mismo sa lalaking kalansay sa kanyang harapan. Napangiti si Yehan ng marahan. Anak ng Diyos, ang swerte mo, Yehan, hindi sinasadyang natulungan mong magising ang kanyang spiritual na karunungan. Wika ni Suzuko na puno ng pagkabigla. Totoo, malapit ang kalansay kay Yehan dahil sa kapangyarihan ng Diablo sa kanyang katawan, ngunit para tunay siyang kilalanin ay dapat sana'y matagal na panahon pa ang gugugulin. Ngunit ngayon, hindi lang siya kinilala ng kalansay kundi tinulungan pa niya itong magising ang katalinuhan. Sa pagkakaroon ng spiritual na kamalayan, ang lalaking kalansay ay katumbas na ng isang normal na buhay na nilalang, mas madali na ang pakikipag-usap dito. Lalong lumaki ang ngiti ni Yehan. Hindi na sayang ang paglalakbay niya sa daang-libong bundok. Ang pagsupil sa ganitong nakakatakot na kalansay ay sapat ng gantimpala kahit pa nakipaglaban siya sa Thunder General. Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Dadalhin kita sa kahangahangang mundong nasa labas. Ipinabatid ni Yehan sa kanyang isip. Dahil mayroon na silang ugnayang spiritual, anumang maisip ni Yehan ay agad mauunawaan ng kalansay. Ama, masayang tugon ng kalansay. Tila iyon lang ang kaya nitong banggitin, pero lumukso ito sa harap ni Yehan na parang batang nakatanggap ng paboritong laruan. Mula ngayon, maaari mo akong tawaging kuya. Bibigyan kita ng pangalan. Ipinanganak ka mula sa kalikasan, ikaw ay natatangi. Kung ganoon, tatawagan kitang Yecheni mula ngayon. Hinaplos ni Yehan ang braso ng kalansay. Nang matanggap nito ang pangalan, lalo itong natuwa. Malakas itong tumapak sa lupa, at sa sobrang lakas, bigla itong bumulusok parang kanyon patungo sa isang bundok. Sa lakas ng tama, gumuho ang bundok at nagliparan ang mga bato, kasabay ng nakabibinging ugong na yumanig sa kalangitan. Namangha si Yehan. Ngayon na nagising na ang katalinuhan nito, mahirap nang sukatin kung hanggang saan ang magiging paglakas ng nilalang na ito. Terena, Chenny, sigaw ni Yehan. Mula sa malayo, biglang kumari pa ng takbo ang kalansay na parang kidlat, at sa isang iglap, nakatayo na ito ng maamo sa tabi ni Yehan. Halos hindi makapaniwala si Xiaoli sa nakita. Hindi niya maunawaan kung bakit ang ganitong nakakatakot na nilalang ay nagiging parang musmos na mabait lamang kay Yehan. Masamang tao, bulong ni Xiaoli, ngunit hindi pa siya tapos magsalita ay biglang tumitig sa kanya ng matalim si Yecheni. Agad siyang napatigil at natakot. Ayos lang, kaibigan natin siya. Hinaplos ni Yehan ang balikat ni Yecheni. Ang tanawin ay kakaiba, ngunit nakakaantig. Kuya, paano mo nagawa iyon? Tanong ni Xiaoli, inatras ang dating tawag dahil naalala niya ang nakakatakot na titig ni Chenny.
Ngumiti si Yehan at nagsabing, lahat ng bagay ay may espiritu, at si Chenny ay hindi naiiba. Kailangan lang makipag-usap sa kanya. Kaya ibig sabihin, susunod na siya sa'yo mula ngayon. Gulat na tanong ni Xiaoli. Pero kailangan ko ring makahanap ng katawan para sa kanya. Seryosong hinawakan ni Yehan ang kanyang baba, habang pinagmamasdan ang masayahing si Chenny. Si Suzuko ay may alam tungkol dito. Baka siya ang makatulong. Ngunit habang nag-uusap si Yehan at Xiaoli, biglang tumakbo si Ye Chenny patungo sa harapan, kasabay ng malakas na ugong ng hangin at kulog sa bawat hakbang. Sa isang iglap, naglaho ito sa paningin nila. Bakit bigla siyang nagwala? Nakasimangot na tanong ni Xiaoli. Halika, sundan natin. Umusisa si Yehan, hawak si Xiaoli. Kahit hindi nila nakikita si Chenny, ramdam niya ang kinaroroonan nito dahil sa madilim nilang ugnayan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa harap ng isang kuweba. Nakita nila na napapalibutan ito ng napakaraming buto, may kasing laki ng hita ni Yehan, at mayroon ding kasing laki lang ng normal na tao. Mga buto ng mga demonyo at mga diablo. Masamang tao. Ang mga ito ay mga buto ng Demon God at Demon Emperor. Gulat na bulalas ni Xiaoli. Nababalot ng mga kalansay ang buong paligid ng kuweba, hindi mabilang sa dami. Kabanata 2379. Nanliit ang mga mata ni Yehan at nagsabi, posible bang ang mga butong ito ay mula sa mga makapangyarihang nilalang noong naglaban ang angkan ng mga demonyo laban sa kapwa nila demonyo. Ang mga Demon God at Demon Emperor ay katumbas ng banal na emperador ng tao. Kaya ang kanilang mga buto ay pareho ang antas ng mga banal na buto ng tao, labis na mahalaga, at ang tigas ay maihahambing mismo sa mga banal na artipakto. Sa oras na iyon, lumabas si Ye Chenny mula sa kuweba, may hawak na nakakatakot na itim na sibat. Umaalingasaw mula rito ang nakagigimbal na aura, tiyak na ito'y isang bihirang sandata. Anong uri ng sandata ito? Napakalakas ng presensya. Napapikit si Yehan. Ang sandatang nasa kamay ni Ye Chenny ay tiyak na nasa antas ng isang banal na sandata ng tao. Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Yehan, at agad siyang naglakad papasok sa kuweba. Kung tama ang hula niya, siguradong malaking pakinabang ang makukuha niya ngayon. Ang mga kalansay na nakakalat sa labas ay pawang katumbas ng mga banal na artipakto, at taglay pa ng mga ito ang bigat ng kalooban ng mga makapangyarihang nilalang noong nabubuhay pa sila. Isang napakalaking kayamanan ang maaaring anihin dito. Siyempre, maaari ring gawing banal na sandata ang mga butong ito. Kung maisusuot ang mga ito sa buong hukbo ng Tianlong, tiyak na makabubuo ng hukbong may lakas na parang banal na emperador. Ngunit kailangan ding sumabay ang lakas ng mga tao sa Tianlong. Kung mahina ang gumagamit kahit may banal na sandata, hindi nila mailalabas ang tunay nitong kapangyarihan. Habang naglalakad si Yehan sa kuweba, lalo siyang namangha sa tanawing bumungad sa kanya. Sa maliit na kuwebang iyon, nagkalat din ang mga bangkay, may ilan na buo pa ang anyo, at may ilan naman na tuluyan ng gumuho. Bukod pa rito, kasama sa mga bangkay na iyon ang napakaraming nakakatakot na sandata, ang mga armas na ginamit ng mga makapangyarihang mandirigma noong nabubuhay pa sila. Ang lahat ng ito ay napakalakas. Mabilis na sinipat ni Yehan ang mga nakakalat na sandata, ngunit hindi niya mabilang sa dami. Gayun din, ang mga bangkay na naglalabas ng matinding presensya ay sobra rin sa dami. Oh, napakapalad mo naman, halos naiinggit ako. Pero sayang, walang bangkay ng tao rito. Kung may kumpletong katawan ng tao, mas madali sana ang hinaharap mo, ani Suzuko sa isipan ni Yehan. Kung ang mga butong ito ay ituturing na banal na artipakto, ang lugar na ito ay isang bundok ng kayamanan, isang walang halagang yaman na makapagpapabaliw sa sinumang malalakas na nilalang. Sa sandaling ang lahat ng ito ay mapasakamay ni Yehan at kumalat ang balita, tiyak na lilikha ito ng malaking kaguluhan. Napakaganda nga ng swerte ko. Ngumisi si Yehan habang nakatitig sa mga kalansay at sandata. May apoy ng kasakiman sa kanyang mga mata. Suzuko, hindi ba't kailangan natin ng kumpletong katawan ng tao? Bakit mo kailangan iyon? Tanong ni Suzuko. Kung gusto mong buhayin muli ang iyong ama, kailangan mo ng kumpletong bangkay ng tao. Mas mabuti kung mas malakas ang katawan. Itinanim ni Yehan sa isip ang sinabi. Ngunit sa lugar na ito, puro bangkay lamang ng mga demonyo at halimaw ang naroon, at kakaunti pa ang buo ang anyo. Chenny, ikaw ba ang nagtipon ng lahat ng ito? Tanong ni Yehan. Lalo siyang natuwa sa kalansay na ito. Parang naintindihan siya ni Ye Chenny kaya tumango ito at masiglang iwinagayway ang hawak na sibat. Mas lumapad ang ngiti ni Yehan. Buti na lamang kakaunti ang pumupunta sa daang libong bundok kung hindi siya makakakuha ng ganitong pagkakataon. Dumating din si Xiaoli sa kuweba at namamanghang tumingin sa paligid.
Masamang tao, anong gagawin natin sa lahat ng ito? Ano pa ba? Siyempre kukunin ko lahat. Umikot ang mga mata ni Yehan sa dalaga at nagsabing, kung may magustuhan ka, piliin mo lang. Napangiwi si Shaoli at nagsabi, kalansay lang naman ng mga patay. Hindi ko gusto. Kayo lang ang interesado sa mga iyan. Hindi na umimik si Yehan. Hindi ito dahil sa kasakiman, talagang napakahalaga ng mga ito para sa kanya, lalo na sa pag-unlad ng Tianlong. Kaya't lahat ng sandata at buto sa loob ng kuweba, pati na sa labas, ay pinulot lahat ni Yehan at ipinasok sa mundo ng Dao. Lahat ng iyon ay mga banal na artipakto. Pagkatapos, dinala ni Yehan sina Shaoli at Ye Chenny palabas ng kuweba. Habang pinagmamasdan ng magandang tanawin, biglang naisip ni Yehan, dahil tigang ang lugar na ito, mas mainam na palabasin ang mga disipulo ng Tianlong mula sa mundo ng Dao upang mag-breakthrough ng sama-sama. Sa mga nakaraang panahon, marami na sa mga tao ng Tianlong ang nasa bingit ng breakthrough. Ngunit dahil nasa teritoryo siya ng Yaozo, hindi siya makahanap ng angkop na lugar. Ngayon, ang kailaliman ng daang libong bundok ay tila angkop na lugar. Habang nag-iisip, tumingin si Yehan kay Shaoli at kay Chenny. Biglang gumalaw ang palad ni Ye Chenny at isang bagzo ng hangin ang tumama sa batok ni Shaoli. Agad siyang nawalan ng malay bago pa niya maunawaan ang nangyari. Niyakap ni Yehan si Shaoli, ngumiti kay Chenny at nagtaas ng hinlalaki. Chenny, magaling. Bantayan mo siya, huwag mong hayaang magising agad. Pagkalipas ng ilang araw, isasama na kitang lumabas. Kabanata 2380. Pagkarinig ng papuri ni Yehan, masiglang tumango si Ye Chenny. Matapos iabot ni Yehan si Shaoli kay Ye Chenny, lumitaw siya sa mundong Xuanman. Ang Tianlong ay may mahigit 200,000 alagad, at halos lahat sila ay nasa kritikal na punto ng kanilang pagbutas. Ganoon din ang karamihan sa iba. Pagkatapos ng lahat, mahigit kalahating taon na mula nang makarating si Yehan mula China patungo sa kontinente ng Diyos at demonyo. Kung ikukumpara ayon sa sukat ng oras ng mundong Daoist, ito ay tumagal na ng ilang dekada. Maaaring sabihin na kapag ang lahat ng mahigit 200,000 alagad sa mundong Daoist ay nakalampas sa kanilang tribulation, ang antas ng kanilang pagsasanay ay aakyat sa ibabaw ng Supreme Realm. Siyempre, sa loob ng 100,000 bundok, imposible para kay Yehan na hayaang sabay-sabay dumaan sa tribulation ang lahat ng 200,000 alagad ng Tianlong. Masyadong malaki ang pagyanig, at hindi niya matitiyak kung may iba pang mga pagbabago na dulot nito. Sa huli, pumili si Yehan ng kabuoang 80,000 tao mula sa mundong Daoist. Ang mga 80,000 ito ay nasa antas mula Supreme 1 hanggang Supreme ng 9 Tribulations, at mayroon ding mga immortal. Ang isa sa kanila ay malapit nang pumasok sa antas ng Holy King. Kapag nakapasok siya roon, siya ang magiging unang Holy King ng Tianlong. At matapos ang tribulasyong ito, mas marami pang mga master ng Immortal Realm ang lilito sa Tianlong. Ang mga dati ng Supreme Realm Masters ay higit pang lalakas. 80,000 katao ang sabay-sabay na dumaan sa tribulation. Isang napakarengal na tagpo na bihirang masaksihan kahit sa daan-daang o libu-libong taon. Sa kailaliman ng Shiwandasan, nakatikip sa kalangitan ang nakakatakot na mga ulap ng tribulation, siksik at parang malakas na buhos ng ulan. Sa ilalim ng mga ulap na iyon ay ang mga disipulo ng Tianlong, na ang kanilang nakakakilabot na aura ay sumisiklab at nagsasanib na parang dagat. Ang matatalas nilang mga mata ay nakatuon lahat sa kani-kanilang tribulation. Sa malayong kawalan, nakatayo si Yehan na nakapamaywang at nakatanaw sa napakarengal na tagpo. Mabuti na lamang, ang enerhiya ng demonyo sa kailaliman ng 100,000 bundok ay hamupa sa malaking bahagi, kaya posible nang gawin ang pagtawid ng tribulation dito. Ngunit sa gitna ng mga ulap ng tribulation, may isang lugar na higit na kamangha-mangha, ang buong lugar sa loob ng 100 milya ay natatakpan ng ulap ng tribulation. Ito ang Holy Tribulation, ang tribulation ng isang Holy King. At sa loob ng ulap na iyon, lumitaw ang isang banal na dragon na kulay itim ang buong katawan. Ang Holy Tribulation na ito ay eksaktong katulad noong tumawid sa tribulation ang Qinggai Holy King. Dumating ang Holy Tribulation, lumitaw ang Holy Dragon. Sa sandaling ito, ang dumaraan sa tribulasyong ito ay ang malakas na kalahating banal mula sa Star Palace. Sa mundo ng Daoist siya nagsanay, at ang lakas niya ay umabot na sa kritikal na punto ng pagbasag patungo sa Holy King. Sa mga nakaraang araw, hindi pa natatagpuan ni Yehan ang tamang oras at lugar para sila ay makalampas, kaya pinipigilan ng mga ito ang kanilang kapangyarihan. Dumaraan na sa Holy Tribulation, wakas, tinanggap na ng Tianlong ang unang Holy King Powerhouse. Nakangiti si Yehan nang makita ang banal na dragon.
Isa pa lang ang Holy King ngayon, pero naniniwala siya na sa hinaharap, libu-libong Holy King ang lilito sa Tianlong, at tiyak na may tatayo nila ang kanilang sarili sa rurok ng kontinente ng Diyos at demonyo. Sa kailaliman ng daang libong bundok, ang mga ulap ng tribulation ay nagkalat sa kalangitan, at ang nakamamanghang presyon ng mundo ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Isang pambihirang tanawin kahit saan sa kontinente ng Diyos at demonyo, 80,000 katao ang sabay-sabay na dumaan sa tribulation, bawat isa ay may kanya-kanyang antas, kaya iba-iba rin ang lakas ng ulap ng tribulation. Ngunit ang kabuuan nito ay sobrang nakakatakot. Ang lupa ay tila walang katapusang winasak, ang mga bundok at ilog sa milyong-milyang paligid ay gumuho dahil sa mga kulog ng langit. Maging ang mga cultivador sa mga bayan na malapit sa Shiwandashan ay naramdaman ang nakakatakot na pagyanig, ngunit dahil sa kasindek-sindek na reputasyon ng Shiwandashan, wala ni isa ang nang ahas pumasok upang saksihan iyon. Bagamat 80,000 ang sabay-sabay na dumaan sa tribulation, hindi lumampas sa 1 oras ang bawat ulap ng tribulation. Sa loob ng 3 oras, matagumpay nang nakaupo sa trono ng Holy King ang unang nakatawid, nakatingin sa langit na may paghamak. Sa tabi ni Yehan nakatayo sina Abi Heavenly King at Siyang Moxie, mga general ng 8 tribo. Pareho na silang supreme beings ng 4 tribulations. Kung hindi nila pinipigil ang lakas nila, malamang nakatawid na sila sa 5 tribulations. Samantala, ang ibang mga disipulong nakatawid na, ay muling pinabalik ni Yehan sa mundong dawis. Sila ang magiging haligi ng lakas ng Tianlong sa hinaharap. Matagumpay nang nakalampas sa Holy Tribulation si Guro. Habang nakatanaw sa Star Palace Powerhouse na nakaupo sa trono ng Holy King, parehong nagliwanag ng malakas na sigla ng pakikipaglaban sina Siyang Moxie at Abi Tianwang. Isang araw, uupo rin sila sa trono ng Holy King. Ngunit ang pagiging Holy King ay hindi ang kanilang huling hangarin. Ang Holy Emperor, pati higit pa sa Holy Emperor, ang tunay nilang nais maabot. Si Elder Xingli, noon pa'y isang paa na lang ang layo sa Holy King Realm. Ngayon, ganap na siyang naging Holy King, natupad na ang matagal niyang hangarin. Ngumiti si Yehan. Sa nakaraan, siya ang guro ni Siyang Moxie sa Starry Sky, at ngayon, isa na siya sa mga nakatatandang miyembro ng Tianlong. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga mata nilang tatlo, naglaho ang trono ng Holy King sa kawalan, at lumitaw si Holy King Xingli sa harapan ni Yehan. Ang nakakatakot na presensya ng Holy King sa kanyang katawan ay hindi pa rin tuluyang naglaho.